So yun guys, magandang hapon. Bali, yan ang aking motor guys. Kung napansin nyo, wala na siyang sticker. Yung mga decals, pinantanggal ko na nakaraan. Yan siya. Nag white na siya, tsaka kan tinanggal ko lahat ng sticker na nakadikit. Yan nga, may mga bakat po, bakat ng sticker. Ano kaya ma-recommend nyo dito na sticker remover guys? Yung effective na pantanggal talaga. Kasi kung tubig hindi siya natanggal. Tubig tsaka yung shampoo, kundi Joy, hindi siya kayang tanggalin. Yun siya. Ano masasuggest nyo dyan guys na pantanggal ng sticker? Yeah. Medyo na gwapo-gwapo siya. Nagalit nga sa ako guys kasi bakit ko tinanggal ang sticker. So yun, bali tinawag ako ni boss kaya putol ang video. So ayan guys, nagalit pala yung asawa ko kasi tinanggal ko ang sticker. Bakit ko raw tinanggal? Mas pumangit daw. Sabi ko mas pangit ka, hindi siya nagreklamo eh. Bali, ito pala guys, dumating na yung plate number. Kanina lang hinatid sa bahay. 8 months din bago dumating. Yan, hinatid kayo ng taga MCOR. Sabi niya ngayon daw medyo nagigpitan. Kaya yun, salamat, binigay niya na. So pahinga muna tayo sa mga issue guys. Yan muna ang kuha natin. Baka next week siguro yung iko-content ko yung sa bola naman guys. Kasi bala ko nga magpalit ng bola at saka center spring. Sama na rin yung clutch spring nya. Kasi yung gilid ko medyo mapagpag. Sa tuwing magbaba ako ng RPM, pumapagpag. Hindi ko alam bakit ganun. So yan, pahinga mo tayo sa mga issue ng motor dyan. Kaya ngayon ito muna. Next week naman tayo sa mga issue guys. Sa mga ibang basher ko yan sa mga na-upload ko na video, pasensya na kayo kasi siyempre yun lang yung ginagawa kong content based sa experience ko dito sa aking click. Kaya ayan guys, diba medyo nagwapo siya, nawala yung sticker nya. Parang malinis siya tignan pag ganyan kaysa maraming sticker. Sa mga iba nagko-comment naman pala dyan na bakit daw ang dami ko naupuna dito sa mga click. Sa kanila hindi naman daw ganun. 3 years na, 1 year na, wala naman daw ganun nangyari. So hindi naman lahat kasi guys, paswertihe lang naman sa nakukuhang motor. Kasi alam nyo guys, pag dating sa manufacture, hindi talaga maiwasang may depekto. Kaya hindi ko nila lahat. Kaya kung ganun nakuha nyo, ayun, napakaswerte nyo. Sa akin kasi, yun nakuha ko. Hindi naman masakit sa ulo masyado guys kasi alam nyo naman, yung panggilid, di ba? Hindi naman ganun kamahalan. Wag lang yung tamaan yung sa makina niya talaga. Siyempre mas mahal naman yung sa may makina. Sa mga ka-Honda Click ko rin pala dyan na yung mga nabaha nga, mga nalublob yung motor nyo. So ganoon talaga ang buhay. Siyempre sa lakas pa naman ng ulan dyan sa lugar nyo, lang pasarin nyo ang motor nyo, iakyat nyo sa bubong para hindi lang mabaha, di ba? So kanyang guys hindi natin inaasahan ng ganun pangyayari ba. Kaya kunin ko lang yung sa mga nabaha, change oil nyo agad.
Huwag nyo papatakbuhin, di ba? Nabaha na balahaw yung motor nyo, nalulub sa tubig. Huwag nyo nang subukang buksan itong susian guys. Huwag nyo na yan, huwag nyo nang bubuksan yan. Kung kaya nyo itulak, itulak nyo, dalhin nyo sa walang tubig. Tapos buksan nyo agad ito, i-drain nyo agad ang airbox nyo guys. Linisin nyo agad yan. Tapos palit na kayo ng langis. Pagpalit nyo ng langis, mas maganda palitan nyo na rin lahat ng pati dito, yung gear oil nya. Palit ng gear oil, buksan nyo na rin to, panggilid nya guys, para mas maganda, sure kayo. Linisin nyo na rin. Kung hindi nyo naman kayang linisin, dalhin nyo sa malapit na mekaniko na mapagkakatiwalaan. Huwag nyong susubukang buksan yung susian nya guys. Mahirap kasi pag binuksan nyo, siyempre basa yan. Tapos papatakbuhin nyo, mas masakit sa ulo yun. Kaya kung kaya nyo itulak, itulak nyo lang muna. Tapos dalhin nyo agad sa yun, sa mga mekaniko na siyempre yung maingat sa motor natin. Hindi naman lahat kasi ng mekaniko maingat, di ba? Kaya yun guys, sa mga nabahaan ng motor dyan, huwag nyo lang muna buksan yung susian, huwag nyo i-start, huwag nyo papatakbuhin, itulak nyo lang. Tapos nun, pag nakapagpalit na kayo ng langis, gear oil, tapos nalinis nyo rin yung airbox saka yung gilid nya guys, bago nyo i-on yung sa susian, i-on nyo ito guys. Pag nakapagpalit na kayo ng langis, tapos nalinis nyo yung gilid, i-on nyo yan bago painitin nyo. Habang pinapainit nyo, obserbahan nyo rin, siyempre hindi yung porkit nakapalit kayo, on nyo tapos tatakbo kagad kayo. Hindi ganun. I-on nyo bago painitin nyo. Obserbahan nyo muna yung motor nyo. Kapag ino-obserbahan nyo, siyempre amoy-amoy nyo na rin panggilid. Mamaya may nangamoy wire dyan, di ba? May nausunog na pala na wire. O di mahirap naman no kung diretso tinakbo mo, nagbiyahe ka na kaagad, hindi mo alam may nangamoy wire. Mas malaking sakit sa ulo yun. Kaya painitin nyo muna, obserbahan nyo yung motor, tapos amoyin nyo na rin yung mga gilid nya, kasi baka may nausunog na wire. Wag lang sana ganun mangyari guys. Siyempre masakit sa ulo yun kung ganun mangyari. Kaya yun lang guys, sa mga kahondakli ko dyan na yan, nabarahaw, nalubog yung motor sa tubig. Hindi ganyan talagang buhay guys. Hindi naman natin inaasahan na ganun mangyari, di ba? Na ganun kalakas yung itatama ni Karina na yon. So hanggang dito. So bali may nabasa pala akong comment doon, nakadepende daw sa gumagamit. Oh guys, totoo naman talaga. Kasi ang pag-iingat ng isang gamit o ng motor, ang pag-iingat nakadepende sa gumagamit, di ba? Ikaw, kung hindi ka maingat sa gamit mo, siyempre mabilis masira 'yan. Sa akin guys, sa pag-iingat lang, maingat ako sa gamit. Alam nyo, sabi ko sa inyo, hindi ako sa madamot. Akin iniingatan ko. Alam nyo guys, yung motor ko na yan guys, halos walang makahiram niyan. Kasi iniingatan ko, ayaw kasi dumating sa punto na ikaw na nag-iingat sa gamit mo, tapos yung humiram hindi maingat, di ba? Kasi may mga ganyang senaryo eh. May mga ganyan na nangyari. Na maghiram yung tropa, tapos mabalitaan mo yun na aksidente. Minsan binabalik sa'yo, sira na, may mga gas-gas na, may mga basag na. O di ba? Kayo nang masakit ang ulo nun, siyempre sa'yo rin. Kasi babalik sa'yo, tapos sabihin sorry. O yun na, di ba? Hiniram sa'yo ng maayos, binalik sa'yo, siraan na, tapos sabihin sorry.
O, di ba? Kaya sa akin guys, hindi ako madamot. Akin lang kasi, iniingatan ko lang motor ko. Kaya yun, hindi ko pinapahiram. Medyo blurred yung video ko ah. Kaya sa mga nagbabalak maghiram dyan, huwag nyo nang hiramin kasi hindi ako nagpapahiram guys. Diyan, joke lang, mabait naman ako guys. Basta alam ko na mapagkatiwalaan yung hiram. Tapos, siyempre, kung may masira, papaayos niya na siya nakasira, eh, papahiram ko yan sa kanya. Pero yung walang ingat, wag na. Umiram ka lang sa iba.